Ilang araw na lang bago ang bakbakan ni Manny Pacquiao at nang wala pang katalo-talong si Timothy Bradley Jr., nagpamisa para kay Pacquiao ang isang parokya sa Los Angeles. Mula dun sa California sa Amerika nakatutok si Pierre Cangel. Kasamang dumating ng pambansang kamaong si Manny Pacquiao ang kanyang asawang si Jinky sa misa kanina sa Christ the King Church dito sa Los Angeles. Habang nagmimisa, taimtim ang pagdarasal ni Manny. Tradisyon na sa parokyang ito ang pag-aalay ng misa at dasal para kay Manny sa tuwing may laban siya. Ang PNP Servant of God Choir na lumipad pa rito sa Amerika sa imbitasyon ni Manny, nag-alay ng espesyal na awit sa misa na labis namang ikinatuwa ng mga parokyano. Bago natapos ang misa, pinalapit sa altar ang pamilya Pacquiao, kasama ang ilang miyembro ng Team Pacquiao tulad ni Assistant Trainer Buboy Fernandez. Binasbasan sila ng pari. May our brother Manny come safe and sound out of it, and may he receive the strength to know that his family and his friends are communed with him. And we ask your blessing, Almighty God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, very good. Sa paglabas ni Manny ng simbahan, walang patid ang pagbati sa kanya ng mga tagahanga. Tuwing may laban siya, dito kami magsisimba. We found out that he had a match, and he goes to church here before his match. So we came to check it out too. And we were going to church, of course. Sa entrada ng simbahan, may nag-set up pa ng mesa at dito na nagbenta ng mga Pacquiao versus Bradley t-shirt na pinagawa pa raw niya. Sales is always good with Pacquiao. Pacquiao's the man. Oh yeah. Do you normally get sold out? Yes, I do. Habang papalapit naman ang laban, lalong tumitindi ang focus ni Pacman. Pero di pinalagpas ng mag-asawang Pacquiao ang pagkakataong suklian ang pagsuporta sa kanya ng kanyang mga tagahanga. Salamat sa prayers ng mga tao at ang daming nag-pray and then sa lahat ng mga kababayan natin. Yung suporta nila nandyan pa din, so thank you sa lahat. Pagkatapos ng misa, dumiretso ang mag-asawa sa apartment na tinutuluyan ng Team Pacquiao. Matapos magpahinga ni Pacman, isa namang Bible study ang isinagawa doon. Mula rito sa Los Angeles, California, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Nabigyan ng pagkakataon ng GMA News na masulyapan ang sparring session ni Manny Pacquiao. Ito ay sa pamamagitan ng kuha ng isang sports photographer na nauna nang tinulungan ni Pacman laban sa sakit na cancer. Mula rin sa Los Angeles, California, nakatutok si Chino Trinidad. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, nabibigyan tayo ng pagkakataong masilip ang ganda ng ikinikilos ni defending WBO welterweight champion Manny Pacquiao sa paghahanda para sa nalalapit na depensa kontra kay Timothy Bradley sa Hunyo 9 sa Las Vegas, Nevada. Off-limits kasi palagi ang sparring ng A-Division World Champion. Kuha ito ng sports photographer na si Wendell Alinea. Pero ang mga larawang kuha ni Wendell, muntik na nating hindi makita kung walang kaanak na nagmahal at tumulong kay Wendell upang labanan ang leukemia. Ang amang si Eddie, kinailangan mapanatili ang integridad ng pagiging periodista. Kaya kahit nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang panganay, iniwasang humingi ng tulong. Pero nang malaman ni Manny Pacquiao ang kalagayan ni Wendell, dali-dali itong nagbigay ng tulong sa pamilya Alinea. Ito intindihin niya, sabi ko, yun hindi naman sa akin ang galing yan. Galing sa Panginoon niya na ako lang ginawang instrument. Magaling si Manny talaga. Sa tulong ng pambansa kamao at marami pang nagmagandang loob, nagawang paglabanan ni Wendell at ng kanyang mag-anak ang dalawang kaso ng leukemia na unti-unting umuubos sa kanyang katawan. Siguro hindi aksidenteng tinulungan ako ni Manny para maging kahit pa paano magkalapit kami. Tapos kumukuha ako ng litrato ngayon dito. Naniniwala ako na merong plan si God dito. Magkaiba man ang pinaglalaban ng gyera ni Wendell at Manny, may palaging paalala ang mga salita ng Diyos kung paano gagamitin ang mga pagkakataong ipinagkakaloob sa ating lahat. Yung i-trust yung will niya, tapos magbuhay ka na gawin mo yung best sa lahat ng bagay. Na wala kang tinatapakan tao. Live a happy life, di ba? Be grateful. Sa pagising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka na. At kung may mga nagtatanong kung saan nagmumula ang kumpiyansa ng A-Division World Champion ngayong may 6 na araw na lamang ang naralabi bago ang kanyang muling pagtungtong sa ibabaw ng ring sa MGM Grand Arena, may magandang paliwanag si Wendell. Pag kumapit ka sa Diyos,
nag-trust ka sa kanya, tatapang ka. Tapang ka kasi alam mo, may kakampi kang pinakamalakas, di ba? Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balita mula sa Binyan sa Laguna, arestado sa isang tinatawag na buy-bust operation. Ang isa umano'y tulak ng droga. Nakunan siya ng abot sa 60,000 pisong halaga ng hinihinalang marijuana. Ayon sa mga polis, maaaring mga estudyante ang buyer ng suspect. Si Jay Sabalde, naka-Alerto 24, eksklusibo. 1.5 kilong hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana na target daw na ibenta sa mga estudyante ngayong pagbubukas ng klase sa mga eskwelahan dito. Sa Binyan, Laguna ang nakumpiska ng mga pulis. May nakasashe, nakaplastik na parang biskwit at bricks ng ipinagbabawal na droga na may timbang na 1.5 kilo ang na-recover ng Binyan, Laguna Police sa suspect na si John Alex Alatiit. Karamihang nabibiktima nito yung mga kabataan, lalo't mga estudyante. Na-infiltrate yung mga school and then nagpapanggap ng mga estudyante para yung flow ng drugs hindi masyadong mapansin. Pangalawang operasyon na raw ito ng mga pulis laban kay Alatiit. Doon pa lang sa lugar ay natembrehan na rin siya ng kanyang mga kasama sa ganitong gawain at nakatakbo siya sa lugar pagdaan sa mga bubungan ng bahay doon. Isang test buy muna ang sinagawa ng mga pulis at nang magpositibo, agad na isinagawa ang buy-bust operation nitong linggo. Arestado si Alatiit at nabawi sa kanya ang marked money na ginamit sa pagbili ng marijuana. Di naman itinanggi ni Alatiit na sa kanya nga ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot. Nagsisisi ka ba? Siyempre ako, sir. Para sa anak ko lang talaga yun, sir. Panganak lang ng asawa ko, Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad ng Binyan sa bentahan ng droga sa kanilang lugar, lalo na't magpapasokan na. Jay Sabale, naka-Alerto 24. Susunod! Milyong-milyong piso halaga ng mga DVD, cellphone at iba pang ikangay gadget. Tinangkaraw iposplit sa Maynila. Galing sa China. Pagbaksak ng eroplano sa Nigeria, halos 150 ang patay. 63 taong gulang na lolo na yan sa Bohol, makikipagsabayan sa grade 7. Partial lunar eclipse o bahagyang pagtakip ng anino ng mundo sa buwan. Masasaksihan ngayong gabi. At kung hindi maulap-ulap, tututukan natin sa 24 oras.